So, ito yung previous video about sa case na yan. So, sa mga hindi napapanood about sa part 1, so, paki-click na lang po sa comment box below or kaya sa posted. Basta ganon. Um, ayan, yung case na yan. So, pag-uusapan natin yan in complicated computation. So, let's go. So, actually talaga, hanggang na yon. Ito, madalas nakikita ito sa social media, yung case na yan. So, hanggang sa ngayon na ito talaga na trip nito pag-awayin sa mga ibang tao. Kung ano ba talaga ang sagot. Kahit i-search nyo talaga sa Google or kaya sa YouTube. Madalas sa YouTube eh. Medyo nalilito talaga kung ano ba talaga ang sagot. Misa pa nga 1, misa pa nga 16, misa pa nga hindi 1 at hindi 16. Kaya ganon. So, pag-uusapan natin yung case na yan in part 2. So, teka lang ah. So, yan. So, pumunta ako sa YouTube. Halos talaga na ang daming nagpo-post ng ganyan. So, actually, magkaiba sila ng sagot. Yan. Hanggang na yan, na daming nagpo-post yan eh. So, kahit ganyan, hindi iba-iba nila yung mga numbers, pero ganun pa rin ang tsura niya. Eto. Medyo kalituan nito sa mga viewers kung ano ba talaga ang sagot. Okay, balik muna tayo sa complicated na case na yan. So actually, yung given na binibigay doon sa viral video na yan is topic for today is order of operation. So, ano nga ang meaning nun? So, pakiintindi na lang yun nasa picture. Okay, basahin natin. Order of operation. The order of operation tells you the sequence. So, ito yung nagkakasunod-sunod. To follow, yung follow, sumusunod. When you are performing operation in mathematical expression. Pag sinabing expression, wala siyang equal sign. So, ito yan. So, itong kailangan sundin yung nakalagay dyan. Kaya, ang nakalagay dyan, PEMDAS. So, binanggit ko na po yun sa previous video. So, parenthesis, exponent, multiply or divide, kahit alin dyan, add and subtract. Okay. Kahit na magkaiba sila ng title or abbreviate, pero the same lang po ang process sa pagkukompute. Parehas naman po yan. Kahit PEMDAS yan o BODMAS, parehas ang process sa pagkukompute. So, balik muna tayo ah. Okay, ito yung picture kung saan kinompute ko na yan kanina. So, PEMDAS muna tayo ah. Guys, wait lang. So, makikita mo yung PEMDAS, nakasulat yan. So, balik muna tayo sa case na yan. So, 8 divided by 2 times parenthesis of 2 plus 2. Okay. Hirap eh. So, kinopya ko yung 8 divided by 2. 2 plus 2, 4. So, parenthesis of 4, sabi nga nila, yung parenthesis of 4, babaguhin into multiplication operation. Medyo kalituan kasi sa iba. So, ang magiging tsura will be ito. So, 8 divided by 2 times 4. So, since MDAS yan, left to right yan. So, mauuna yung 8 divided by 2, tapos yung sagot, then times 4. So, yun nakalagay, di ba? So, 16 ang sagot. Kahit both mas yan, parehas naman ang process yan. Pero magkaiba kasi ang title or abbreviation. Meron sa kanila na imbes na i-multiply, so sabi nga nila, i-distribute daw or ang tinatawag na implied multiplications. Dito muna tayo sa 1 over 2ab. Naka-fraction form na siya. Pag translate mo siya, yung nakikita mo sa arrow, 1 divided by symbol, 1 divided by 2 times parenthesis of AB or quantity of AB. Meron kasunod yan. So, 1 slash parenthesis of 2AB. Pag sinabi slash,
ano na siya, symbol siya ng division. So, papakita ko sa inyo kung ano yung talaga ang itsura ng symbol ng multiplication tsaka yung division para hindi kayo malilito. Lalo na yung ganyan. So, A over BC. Pag translate, A divided by B times parenthesis of C. Meron pa. So, A slash parenthesis of BC. Lalo na to. So, A over 2 and pag translate, informal is 1 divided by 2 times parenthesis of N and 1 slash parenthesis of 2N. So, ganyan ang pagpo-format niyan. Yung pinaka-questionnaire niya, yung pinaka-case niya, so pwede nyo i-translate gamit ang imply multiplication. So, for example, 8 divided by 2 times parenthesis of 2 plus 2. Medyo mahihirapan tayo mag-solve. So, medyo kalituan ito sa mga student na alam nila yung pag diniscuss mo yung imply multiplication, na arang nagigets niya. So, ayan yung ginamit niya sa pag-aaral. So, medyo kalituan kasi ito eh. So, sinolve ko na. So, 8 divided by 2 times parenthesis of 4. So, medyo kalituan to. So, gamitan na natin yung imply multiplication. Imbis na times 4, ang babugoy yung sulat. Imply multiplication tayo So, pag translate into fraction form, so magiging 8 over 2 times parenthesis of 4. So, pag ganyan, ibabalik lang siya, di ba? So, 8 divided by 2 times parenthesis of 4. Meron dyan 8 slash parenthesis of 2 times 4. So, PEMDAS yan. Kasi mauuna ang parenthesis. Tapos, divide. Kasi ganun talaga ang PEMDAS. Kung ano yung nakalagay doon, syempre mauuna ang P, yan ang unay mo. Then yung natira, MDAS na siya, proceedings for left to right. Sagot, 1. Medyo hanggang sa na yun, parang pinag-aralin to sa mga eksperto na nababasa ko talaga sa internet. So, papakita ko sa inyo. Teka lang Okay, balik muna tayo. So, yan nga, discuss ko yung about sa imply multiplication. So, kung hindi kayo makaintindi about sa mga multiplication symbol, pati yung division symbol, so, ito yung magiging sulat niya. So, kailangan natin sundan yan. So, itong mga symbol, wait lang. So, makikita mo sa pinakataas, multiplication operation or yung multiplication symbol. So, pwede yung pa-x, pwede yung patuldok or dot. Tapos, kung makikita mo yung may laman na dalawang parenthesis, distributive property ang tawag dyan. So, part siya ng multiplication. Kasi, minumultiply Pag ganyan, iba, ganyan, A times parenthesis of B, multiplication din niya kasi naka-distribute yan. Then, AB, pwede ganyan, magkakatabi, it means na inisip nyo, i-multiply, yun lang. Tapos yung division symbol, divided by symbol, pag ganyan, let's say A over B, pag nakita mo yung fraction bar, part siya ng division kasi dinidivide siya. Then, slash, division din niya kasi dinidivide. So, kailangan ito pag-aralin mo yung mga symbols. Okay. Okay. Wait lang So, diniscuss. Kaya, parang paulit-ulit lang tayo. So, diniscuss ko ni implied multiplication So, ito na yan. So, halos na naglagay ako ng dalawang parenthesis. Ganun din naman yun PEMDAS din yun So, 16 ang sagot, di ba? Dalawa kasi ang sagot, pero hindi natin malaman. So, hindi natin malaman kung ano ba talaga ang sagot. So, talaga, yung case na yan, actually, ambiguous po yan. So, ibig sabihin, hindi natin masasabi kung ano ba talaga ang tamang sagot. So, actually, talaga na, pag bumili kayo ng calculator, magkaiba sila ng sagot. Kahit nga, mag-away-away na lang kayo. So, hindi na po yung magbabawi yan. So, teka lang So, yan, halos talaga na magkaiba sila ng brand ng calculator, pero magkaiba talaga ang sagot. Kahit nga magkapare sila ng itsura, iba-iba kasi ang lumalabas. So, actually talaga, hindi naman ako pwedeng magsinungaling about sa calculator. Halos talaga, tanungin niyo sa mga gumagawa ng calculator.
Kasi actually talaga, kahit na pinag-uusapan niya mga programmer, at least talaga na magkaiba sila na sagot. So alas hanggang na yon, medyo nalilito sa mga student at lalo na sa mga nanonood. Kaya sana unawain ko yung sinabi ko. Medyo mahirap yang i-explain. Kaya hindi kasi pwede magsinungaling ang gumagawa ng calculator kasi complicated na po yan eh. Naka-sequence po yan eh. Kaya ganun. So, base lang po sa pag-aaral, nabasa ko sa mga Google na lumalabas sa survey na 16 daw ang sagot. Pero sa iba, parang kukonti, 1 ang sagot. So, mahirap talaga. So, tapakita ko na yung pagre-research Teka lang. So, yan, nag-search na ako doon sa website or sa Google. So, niya ko husgahan nakita ko lang to. Yung mismong math expert ang mag-explain kung bakit daw ang 16 tsaka ang 1 is incorrect daw. So, sa inyo na lang yan nasa baba. Math expert Professor Kien Delvin. Isa siya math professor. Originally from California Standard University, is based the University at Huddersfield, where his complete is 100 visiting professorship and gives us about the equation. Yan kasi yung tinaturo niya. He reveals that in actual fact, both calculations 16 and 1 are both incorrect. So, ibig sabihin nun, yung 16 tsaka 1 ay pareho ang mali ang sagot. Kung gusto niyo mapanood yung sinasabi niya about sa video ni Professor Ken, so, dito ko na ilalagay. Okay. Yeah, ganun. So, hindi naman siya pwedeng magkamali kasi expert siya sa matematika. Kung ayaw niyo maniwala, panoorin mo yung YouTube niya. Ito yung nasa taas. So, ito yung nasa taas, di ba? So, yan. Parang, kaya niya paggawain yung mga, yung dalawang sagot na yan, hindi natin masasabi kung ano ba talaga sagot niya. So, natapos na natin yung part 2 So, I hope na magpapahinga muna ako. Tsaka masakit talaga ulo ko, gawa ng stress. So, next time na lang. Bye-bye! At by the way talaga guys, kung may tanong kayo about sa math, so, paki-comment na lang do sa account ko. Yun lang.